Merry Christmas! Ito siguro ang pinakahuling live natin bago magpasko. At tayo ay tututok na sa pagiging sa paggugunita ng mga ng mga dapat alalahanin natin, gagawin para sa Pasko at pagkatapos ng Pasko. Okay, anyway, ang ating pag-usapan ay itong sa away sa gitna ni Terry Ridon na congressman ng Bicol Saro Party List at ng congressman ng Batangas na si Representative Leandro Ligarda Levesto, anak ni Loren Ligarda, bata pa pero mayaman, bilyonaryo. Okay, so ito po ang ating pag-usapan. Inanunsyo na, nagsampa si Congressman Leveste ng resolution sa House of Representatives na imbestigahan ang kapwa niya congressman. At ang topic ng investigation ay yung ang kumpanya na dikit na dikit sa Bicol Saro na party list at dikit din kay Terry Redon. At alam ko Bicol Saro ay party list ito ng mga libis, mga Villafuerte sa Camarines Sur. So, kaya itong title niya, Liveste seeks proof on firms DPWH projects. Ibasco firms na may mga proyekto sa DPWH. Tapos pinaparesign niya si Ridon. So ito si Congressman Libeste. So ito sinabi niya ay nag-file siya ng petition at nag-resolution sa Kongreso na ang Bicol Gold Rock Construction na pag-aari ng ni Gigi at Steve Ibasco at saka insertions ng Bicol Saro Party List at saka yung connection nila with Ibasco companies. Pinaimbestigahan kung gaano kadikit. Ibig sabihin, may kutsabahan na para kumita sa mga proyekto sa gitna ng Bicol Saro na kung saan si Terry Ridon ang representante at saka yung GCI o Bicol Gold Rock Construction Corporation na pag-ari ni Steve Ibasco at saka Gigi Ibasco. At ito po ay mga budget na kasama rin doon sa napalista sa files ni Maria Catalina Cabral na undersecretary na nagpakamatay ko noong December 19. Pero December 18 yun dapat. At tinatawagan din ni Congressman Libeste doon na mag-resign sa Public Accounts Committee. Sa committee lang pala mag-resign as chairman para magkaroon ng investigasyon. In a statement, no, sabi ni Libeste, sa base sa DPWH records, ang Ibasco na kumpanya ay nakakuha ng kontrata na kabuuan ng 42.3 billion pesos sa Bicol Region. At saka 4.6 billion sa kontrata sa labas sa First District ng Batangas. So, Libeste ay nagsabi na base sa Senate Finance Committee presentation, ang GCI, Gold Rock Corporation Incorporated ni Ibasco ay number 1 na contractor sa Department of Agriculture, Farm to Market Roads noong 2024. So sabi niya, GCI or Bicol Gold Rock are actually the top DPWH contractor in my district. They are also the top contractors in Congressman Ridon's province of Camarines Sur and have reportedly built some of the most overpriced and substandard roads in the country. So I thank Congressman Ridon for bringing attention to Ibasco family's projects. He added, sabi ni Libaste, na base sa listahan ni Cabral, yung mga Ibasco na kumpanya ay kasama sila sa CINTI 2025 list of projects which are suspected as PARC funds or pre-ordered by contractors. On the 954.9 million
na nalistahan sa kanyang distrito sa Batangas, sa first district, 514 ang napunta kay Ibasco na pinabigay doon ni galing kay Gadjula. Nagpumunta kay Gadjula, link companies. So si Gadjula naman ang nagiging tulay para makakuha ng proyekto sa Batangas. Itong Gold Rock Construction Incorporated. So, ngayon, base dyan, sa record naman ng Bicol Saro ang may pinakamalaki kuhan na may close relationship sa Bicol Gold Rock kasi yung kontrata ng 2025 budget sa DPWH ay 75 milyon na kalsada kaya sa bayan ng Veneracion at Pamplona papunta sa Odicon, Pasacao sa Camarines Sur ay pareho ito napunta sa Gold Rock ng corporation. So, ibig sabihin, dikit na dikit ang Bicol Saro at Gold Rock. So, sa sinabi ni Ridon, ay kini-question niya yung mga sinasabi ni Libeste. Kasi daw, ay 20th Congress. So, ngayon lang siya daw nag-congressman. Noong nakaraan ay hindi. Sabi naman niya, no, tama, pero nakapangalan si Bicol Saro na kung saan ikaw ay congressman. Ganun lang kasimple. So itong maingay na Ridon, saw-saw dito, saw-saw doon ang ginagawa. Nakasuntok lang, nakasapak si Richard Gomez, kapwa niya congressman, doon sa president ng Fencing Association ay pinagdiskitahan na. Gusto niya imbestigahan ni si Richard Gomez. At tapos yung kapatid ni Pokwang na nakabatok din ng isang nagkakariton ay sumausaw din siya. Gusto niya tanggalan ng lisensya. Diba klase ito si Terry Redon. Hindi mo ba naisip na yung na mama na nagtutulak ng kariton maaring siyang bumunggo kay sa kapatid ni Pokwang. Ang problema kasi sa viral na video, hindi nakuha yung portion ng pinag-umpisahan na nagpagliko sa kanan ng kapatid ni Pokwang ay nabunggo naman kasi gumit na ang kariton. Wala naman siyang lisensya para gumamit ng kalsada. Bakit ba siya gumit na? At binanggaan niya yung sa harap ang pick up ni Carlos Subong na kapatid ni Pokwang. Pagkatapos hinatak ng pabalik ng magkakariton at binunggo uli. Siguro in fairness, sobrang bigat ang karga. Nung tinulak niya, hindi niya na-control pakaliwa kaya nabunggo ulit sa Anyway, nagkapatawaran naman silang dalawa, si Carlos Sobong at saka yung magkakariton. Pero itong sinasabi naman ni Terry Ridon ay dapat natanggalan ng lisensya. Tanggalan forever revoke. At kukunin pa mga sasakyan. Ano ka ba, akala ko graduate ka sa College of Law ng UP Diliman. Dapat magaling ka. Bakit man di mo naisip yun? Na yung kalsada, nagbabayad ng buwis yung mga may mga sasakyan at saka yung driver na kumukuha ng lisensya, nagbabayad ng buwis kumpara sa magkakariton na gumagamit ng kalsada, bawal. Dapat hindi na ka na nagkasirusaw doon kasi bakit ayos na eh. Ngayon kung may depekto man yun, ang tingin namin doon ay pasikat lang kayo, pares kayo ni Marcos Lacanilaw na yung taong nagbitbit kay Duterte sa diheg. So mga puro kayo pasikat, may balak kayong tumakbo ata ng senador sa sunod eh. Kaya gusto niyo sumikat eh. So ito rin, si Terry Ridon, ang unang ginawa niya, nung sinabi ni Congressman Libeste, meron akong hawak na listahan na kakuha ko kay Cabral bago pa siya namatay, nung September pa. At ayon sa kanya, tinawagan ni Vince Dizon si Cabral na bigyan ng kopya si Libeste. Of all people, si Libeste lang isang kumuha. Ibig sabihin, siya lang isa nakaisip nun. Ngayon, nakalagay sa listahan ang lahat ng congressman na paborito na binigyan ng allocables. Iba pa yung kasi ibang project, iba pa yung allocables. So, sa mga project na iba, may sari-sarili silang mga proyekto. Pero dito sa allocables, dagdag na ito. Pero malaki rin. Ngayon, isa sa nabigyan
na sa insertion ni Cabral ay yung Bicol Saro. Galit na galit siya. No? Nung una, sinabi niya, ipalabas mo kung mayroon man. Nung niilabas, nagmamadali, sinagot siya ngayon ni Congressman Libiste. Gusto mo ba ilabas? O sige, ilabas ko na partial. Unahin ko muna ang sa inyo. Bicol Saro, 150 million kinuha. Nagalit si Terry doon. Sinungaling daw si Libiste. Ito na ngayon, nilabas na kanina, pinost na sa Facebook ni Libiste ang lahat-lahat. Andun, lahat ng mga tao ni Ligan. Lahat ng mga pumirma sa impeachment andun, may allocable. So, yan ang mga ebidensya naman yan. Ano nang mangyari yan? Ebidensya naman yan na talagang may connection si Bongbong, si Romualdez sa mga congressmen na mga kumuha ng mga allocables. At si Cabral ang ginagamit nila. Si Cabral po ay nung panahon pa ni Noynoy, gano'n na ang trabaho niya. Bumubuo ng proyekto para sa DPWH. At yung mga congressmen tumatawag-tawag sa kanya. Hindi nga lang balahura noon kasi hindi pa halata ng taong diskarte. Wala pang Facebook, wala pang lahat. Ngayon panahon ni Duterte, siya pa rin. Pangalawang term, 6 na taon yun na si Kwan ang gumaganap, si Cabral. Panahon ni Ramos naging sobrang napakalala. Dito na ngayon na-imbento ang allocable. Na-imbento ang allocable sa pamamagitan ng katwiran na kailangan ang BBM. Anong BBM? Balanced. Anong una? May balanced, budgeted, tsaka managed. So, kailangan the balance ang lahat ng congressmen, lahat ng distrito. So, ina-assume niya zero lahat. So, zero, dapat kung sino yung mapangangailangan, halimbawa, gusto mo sa Lanao, paramihin mo pagkain ang mga tao doon ng trabaho, mga Maranao, tsaka Maguindanao doon sa farm, tsaka mga tausog. Para kumita naman mga tao doon, paramihan mo project para magkaroon ng mga construction workers na malaki ang kita. Yan ang mga kaisipan nila. So, sa lahat ng mga discard na gano'n, sabi niya itong bayan, ito Samar, dapat medyo the poorest region in the country. Sabi niya sa Bicol, one of the poorest din yan. So, lalagyan, gano'n po ang mga ginagamit na rason ni BBM na ang naggagawa ay si Cabral. Si Cabral ang tagapagpatupad. Pero ang tawag niya BBM Project. So, ang BBM Project, buksan lang natin sandali. Buksan lang natin ang BBM Project. Leandro Libeste. O ito po, ipapakita ko sa inyo yung BBM Project. Ito. Kaya, ito yung BBM Project na pinagbabasihan ni Cabral na kung sino ang mga congressmen na bibigyan na mas madagdag na allocables, dagdag na project. Hindi na tinatawag ay allocables. Ito po yun. So, yan. Yan ang BBM projects. So, ito po ang sulat niya tungkol doon sa ano. Ngayon, titingnan natin ang BBM. Itong tawag High Level Budget Allocation Formula. At ang tawag dyan ay BBM. Yan o. So, BBM, the DPWH BBM Parametric Formula. Yan, baseline, tapos balanced, at saka managed. So, yan ang ginagawang katwiran para i-justify bakit ang ibang congressmen ay maraming proyekto, ang iba wala. Yun. Doon nag-umpisa ang tinatawag na kung bakit dumadami mga paboritong congressman. At saka BBM lahat ng diskarte yan. Isilang lamang ang BBM projects panahon ng si BBM na ang presidente. So, kayo mga taga-BBM, kayo mga taga-Pinklawan, taga-Dilawan,
Ang lagi niyong dinigan, kinakampihan niyo si Marcos sa kanyang korupsyon. Sinasabi niyo, nag-umpisa sa panahon ni Duterte ito. Ay, klarong-klaro na si BBM at saka si Cabral pala ay gumawa ng isang sindikato. Kaya baka iyon ang kinamatay kung nagpapakamatay. Pero hanggang ngayon hindi pa ako naniwala na nagpapakamatay. So, gumawa ng sindikato ng tawag na BBM Syndicate, BBM Budget Syndicate. So, ito po yun ang allocables. Dito nang galing allocables. So, yan ang gustong ibaba natin ni Leandro Libiste. So, dahil sa sagot niya kay noon, itong si mahilig sumausaw na si Ridon, nabalikan niya tuloy. Nabisto tuloy itong BBM project. Ha? Sindikato ni BBM sa allocable. Anong allocable? Ang style po kasi niyan, sa lahat ng mga abogado na kikinig sa akin, mga judge na kikinig sa akin sa ngayon, at mga fiscal, ganito po yun. Ang allocable. Ang ibig sabihin ng allocable ay, sa kada, ang DPWH, may hiwalay sila na budget na ginawa. So, ginawa nilang lump sum. Grupo nila, malaking pundo, banggitin nila kada region. Sa kabuuan ng opisina ng secretary, may malaki siya. At yung mga malaki na yun, hati-hatiin yun sa mga kada distrito na gusto nila bibigyan. Ayon sa formula na tinatawag na BBM budget formula. Tawag yan, baseline, balanced, at saka managed. So baseline, i-assume mo na dapat magkapareho, merong minimum amount na pareho ang lahat ng congressman bibigyan. Pagkatapos na mabigyan na minimum amount, kung may sobra pang budget, doon ipapatong na naman nila. Pero pipili na sila ngayon kung sino congressman ang dadagdagan nila. Yan ay mga budget na on top in addition to the original budget separately for each district. So, doon sa each district doon, papasok din naman ang mga papel ng mga party list, kagaya ng Bicol Saro. O, yan. So, klarong-klaro na ha. Okay. So, ngayon, at least maganda nito ngayon, may BBM magic na nangyari sa mga budget. O, ngayon, magtatawag na ako, Pastor Odirabi, Mr. Rockman, bayad sa, walang kwento to, walang kwenta pag Mr. Rockman itukan ka, tawag niyo troll. Malapit na kunin ni Satanas, dapat ipagdasal ko sa Diyos na mamamatay na si BBM saka si Romualdez. Pag mamatay yung dalawang yan, wala nang magnanakaw na malaki. Sila nang pinakamaraming magnakaw. Risa Mendez, Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat po. Si Pastor Odirabi, mamatay din ang lahat ng mga kurap. Tapos siguro hindi naman masama, oh Lord, dapat patayin mo na si BBM, patayin mo na rin si Romualdez, patayin mo ang lahat ng mga kakampi na ng mga magnanakaw. Yun lang po. Kung ang kay Cara David ay wish, sa akin naman ay prayer. Sa January 7, shout out to Amil Mutalib sa komisyon na nandyan siya ngayon sa kung saan ka man. Nakatira sa doon. Ako nakatira sa Super New Boys Dormitory sa MSU. Marawi. Siya naman nakatira sa Raha Sulaiman Hall. Okay. At doon ng Janitoski, wala nang pordoy ng Pilipinas. Wait and see na lang mga Pinoy kung may congressman lahat ng mga bilyonaryo na. Ang dami-daming billionaires ngayon. Kay Kumaro, Versatile Matt, maligayang Pasko sa ating lahat. From UAE, pagpalain, nawa tayo ng Panginoon. Diony Laguador, good evening po, attorney. Okay, so hanggang dyan lang tayo ngayon. Villaro, Merry Christmas. So, sige, okay, ganun na lang ha. So, ibig sabihin, itong matinding pagka-mastermind ni BBM, may na-invento naman siya allocable. BBM, budget formula. That is called as baseline, balanced, and managed. Merry Christmas. Merry Christmas sa lahat. Kasi mga kaibigan ko sa Islam, please understand, Christmas po ngayon ng mga Christian na brothers nyo and sisters. Just the same way na kung kayo mag-celebrate ng Paskwa ng mga kanduli,
We will also celebrate. Sa Pagao Baker, naimbag nga rabi, naimbag rabi mga kabsat, no, kada kayo amin, mga masantos labi sa mga Pangasinan, lalo sa mga kamag-anak ko diyan sa sa ano, sa ba yung lugar namin sa sino pang iba. So mayap bengi no sa mga kabalen. So maray na banggi sa mga Bicolano. Magandang gabi. Maayong gabi eh. Maayong gabi. Mayad nga gabi. Maradyaw nga gabi. Marayaw dum sa mga tausog. Mapia ka gawi sa mga Maranao, algo Maguindanao. Hanggang dyan lang tayo po at Merry Christmas muna tayo. Mag-celebrate tayo. Yun. Please like and subscribe kung hindi pa nakasubscribe at endorse na sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na mag-subscribe na tayo dito. Yung merong iba, gusto nyo mag-member, magli-lecture po ako tungkol sa batas na pangangailanganin na intindihin ng mga kukuha ng bar exams sa ngayon 2026. At mag-subscribe kayo para sa channel ko. Exclusive lang yun sa mga channel members. Yung i-prepare ko na video na magle-lecture ako patungkol sa mga batas at patungkol sa mga magre-review sa bar exam.